bilang mga Adventista as true Christian, kailangan talaga natin bigyan ng panahon or time ang pag-aaral sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dahil sabi po dito, mga kapatid, sa Hosea chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So dito sa sinasabi dito, mga kapatid, hindi talaga tayo kahit gaano tayo ka-busy, hindi ko talaga mabigyan ng time ang pagbasa sa Biblia kasi busy ako. For example, may trabaho tayo sa araw, hindi talaga natin mabigyan ng time ang pagbasa. Pero sa gabi, mga kapatid, wala naman tayong trabaho. Pwede natin mabigyan, kagaya ng ating narinig kanina na sinabi sa ating speaker na napakaganda na kahit 5 minutes or 10 minutes, marami ka nang matutunan dyan. Kung babasahin talaga ang banal na kasulatan, mga kapatid, at isa sa buhay mo ito. Dahil ang sabi dito, mga kapatid, matagumpay raw ang ating pamumuhay. Ano ang pamumuhay na tinatalakay dito, mga kapatid? Yung pamumuhay natin sa ating spiritual na pamumuhay, mga kapatid. Dahil kung meron tayong pamumuhay na physical, mga kapatid, kakain tayo ng bigas, iinom tayo ng tubig. Kung hindi tayo kakain, ano ang mangyayari sa ating physical na buhay? Manghihina tayo, mga kapatid. Ganon din ang ating spiritual na pamumuhay, mga kapatid. Manghihina kung hindi natin pakakainin sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi, mga kapatid, ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita na nagmula sa Diyos, mga kapatid. So, kailangan talaga, mga kapatid, na bigyan natin ng time, no? Hindi tayo magsalig, mga kapatid, na tayo ay mga Adventista na nasa katotohanan na tayo. Hindi na tayo mag-aaral sa Biblia dahil nandito na naman tayo sa katotohanan. Hindi, mga kapatid, dahil kung yan ang ating gagawin, mga kapatid, pababayaan natin ang pag-aaral sa banal na kasulatan, mga kapatid. Hindi talaga lalago ang ating pananampalataya, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan ng pagbasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, marami tayong matutunan, no? At ma-share din natin ang katotohanan sa mga tao. Dahil hindi lahat ng mga tao ngayon, mga kapatid, nag-aaral sa banal na kasulatan, no? Kaya nga marami pang mga tao na wala pa sa katotohanan. Kaya i-share ko lang, mga kapatid, nung linggo, nag-preach kami kasama ko sa aking partner, nandito si Brother Neri Cantutay, na nag-share kami doon sa bus. Ako yung nagbahagi sa salita ng Panginoon doon sa bus, mga kapatid. Kahit napakasikip, napakahirap, mga kapatid, ginagawa pa rin namin para sa Panginoon. Para maraming mga tao na makaalam sa katotohanan, mga kapatid. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, nandito lang sa banal na kasulatan, no? 1 chapter 17 verse 17, ang katotohanan nandito sa banal na kasulatan. Marami na ngayon ang nagtuturo, mga kapatid, na wala raw sa banal na kasulatan ang katotohanan, kundi nasa simbahan. That's wrong, mga kapatid. Kundi dahil ang simbahan, mga kapatid, gumagamit ng banal na kasulatan, nakabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya nandito ang katotohanan, kaya dito talaga natin i-focus ang ating pag-aaral, mga kapatid. Dahil nandito ang katotohanan, no? Hindi natin gagamitin itong banal na kasulatan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtuturo ng taliwas, no? Kundi ituturo natin ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang nakaganda, mga kapatid, kung atin talagang pag-aaralan ang banal na kasulatan, dahil ma-share natin ang katotohanan, o kung mayroong magtanong sa atin, mga kapatid, masasagot natin dahil mayroon tayong alam, no? Hindi tayo, for example, magsimba tayo, mga kapatid, hindi na tayo magdala ng Bible, no? Makinig lang tayo doon. Kung anong nakikinig natin, yan lang ang natutunan natin. Mas mabuti, mga kapatid, na mag-aaral din tayo, no? Na sarili natin pag-aaral sa banal na kasulatan, mga kapatid, na hihingin din natin sa Panginoon na bibigyan tayo ng wisdom, no? Santiago chapter 1 verse 5 na yung mga tao na kulang sa kaalaman, maghingi sa Diyos at ang Diyos, mga kapatid, handang magbigay. Kaya as a Christian, mga kapatid, kailangan talaga natin na bigyan ng time ang pag-aaral sa banal na kasulatan para kung mayroong magtanong sa atin, mga kapatid, mga non-Christian, mga non-believer, masagot natin, Uy Brad, bakit pala Sabat kayo nagsimba? Bakit pala hindi kayo kumakain ng baboy at mga isda na walang kaliskis? Or ano pang mga hindi nyo kinakain? Bakit? Masasagot natin. Alam natin ang Bible verse dahil pinag-aralan natin, mga kapatid. Dahil ang totoong mga hinirang ng Diyos, mga katawan ng Diyos, mga kapatid, unang Pedro chapter 3 verse 15 na handa talaga sa pagsagot sa lahat ng magtatanong sa atin, mga kapatid.